Good morning po again mga kababayan, ma'am sir. Today is October 11, 2020 po. Day 6 na po yata dito sa ating papait Ngalov series. So hindi ko po alam kung anong day na. Titignan po natin yung video po mamaya. So ito nga po yung itong ating binabalik-balikan at inaabang-abangan yung kanyang paggulang, yung kanyang pagbubulaklak. So sa napapansin po natin ay maano po siya, matagal po siyang gumulang. Yan, matagal po siya. So ito nga po yung sinasabi nga natin na talagang sa tansya natin ipapait, subalit nag-aalangan nga mo naman po kasi tayo sapagkat ito nga po ay hindi talaga siya lasang papait. So natikman na rin po kasi natin. So maaring sinususpek nga natin isang halaman. Kaya nga po tinitignan-tingnan natin yung kanyang paggulang. So sa kanyang mga bulaklak. Pero nakita naman po kasi natin yung mga bulaklak niya, hindi talaga kulay puti. Kulay ano po siya? Verde ba yun? Ano yung tawag dyan? Violet. So hindi nga po yan yung ganyang papait. Hindi po ganyan ang kulay ng bulaklak ng papait sa Pilipinas. Puti po yung papait sa Pilipinas eh. Pero hindi naman kasi tayo bumibitaw sa pag-aakala at sa pag-asang ito ay papait. Papait pa rin. Ito nga po ay papait na sa pag-akala po. I mean, hindi tayo bumibitaw sa pag-asang ito ay papait din. Kaya nga po ganyan yung kulay ng kanyang bulaklak sapagkat ito nga ay papait ng Saudi at hindi siya papait ng Pilipinas. At para lamang po sa mga hindi nakapanood ng mga last videos po natin, palagi nga po natin sinasabi na maaari kasi natikman na nga po kasi natin ito at walang pait. So maaari nga po na baka wala talagang pait ito dahil nga hindi taga Pilipinas ito ipapait ng Saudi, kaya hindi siya mapait. Ang papait na siguro ng Saudi is walang pait at ang papait ng Pilipinas, most especially papait ng Pangasinan, ay napakapait. Tulad nga po ng unang mga videos ko, mga unang sinabi ko po sa mga last videos, mga hindi po nakapanood, sabi ko nga po na hinahalin tulad ko po yan sa mga ampalaya. Marami po makaka-relate dito. Yung mga ampalaya po, mga ampalayang Pilipino ay napakapait po, mapapait. Pero yung mga ampalayang Amerikano, hindi po mapait, mahahaba pa. Hindi ho ba? Yung mga nakakaalam ng ampalayang Amerikanong sinasabi po ay mahahaba. Wala pong pait yon. Pero yung mga ampalaya po natin na talaga ay mapait po. Although hindi naman po lahat ng ampalaya ngayon ay mapapait, yung mga hybrid na, yung tinatawag, yung mga malalaki pong ampalaya, hindi na po siya gaano mapait eh. Hindi katulad yung mga native po, yung dating mga ampalaya, mapapait po yon. Pero sa mga hindi po kasi sinay na kumain ng ampalaya, sabi nila, mapait daw po. Oo, talaga mapait. Pero sa aming mga sanay na sa mga laking probinsya po, mga kumakain po talaga ng ampalaya. Although hindi naman po nila lahat kasi may mga laking probinsya din na hindi rin gaano kumakain ng ampalaya. Pero napakabihira po yun. Halos lahat po kumakain ng ampalaya sapagkat yan po yung ano po pangunahing gulay po. Isa sa pangunahing gulay sa probinsya. Ampalaya, papait. So ayan po yung ganyan ating mga papait. So napakasarap po sa aming panlasa yan. Ayan po. Kaya nga po sabi nga po natin kung talagang papait ito, maraming po sana tayong makakain. Kaso nga lang, sabi ko nga, iisa po yung ating buhay, so ayaw natin makipagsapalaran. Ngayon nga, oo, natikman natin. Sabi nga po natin, parang hindi lason. Oo, totoo yun. Hindi lason, hindi tayo nalason. Pero sabi ko nga po, baka nga po ang epekto niyan, hindi makikita si isa o isang araw o isang linggo lang. Baka naman kapag nagpatuloy tayo ng ating paglakad, I mean, sa ating pagkain, sa kasakaling, sa pag-asa nga na ito ipapait, baka naman doon tayo madali. Sabi ko nga, isa yung ating buhay. So, mahirap na pong makipagsapalaran at hindi po ito confirm na gulay. So, hindi naman na po natin, wala po tayong nakikitang kumakain dito, maging hayop man. Sa bagay, wala po kasing hayop dito. Ang mga hayop dito, mga alaga po, hindi po yan pinapakawalan. Halimbawa, yung mga, sa bagay, mga kambing, at kung ano-ano po dyan, hindi po natin makitang kainin sapagkat wala nga po. So, hindi lang po natin alam, kaya hindi rin natin sinusubukan talaga. Tama na yung tinikman po natin. So sa pagtikim nga po natin, wala pong pait.
Pero nakakainganyo po talaga eh. Tignan nyo. Matagal na pero ano pa rin. Sariwa po pa rin po yung kanyang gulay. Ay yung kanyang mga dahon. So maganda po talaga, nakakainganyo. Kasi sabi ko nga kaya po ako naiinganyo. Ano po kasi ito? Taga Pangasinan po ako at pagkapanahon nito halos araw-araw po kami nag-uulam nito eh. Well, kapag halos araw-araw ka din nag-uulam, pag taga-probinsya ka talaga, especially sa amin nga, sa Pangasinan, pag araw-araw ka rin talaga nag-uulam yun, nakakasawa. Araw-araw po eh. Pero, kapag pag wala, nahahanap-hanapin po ng panlasa na. Kaya nga po nung nasa Maynila po, bumibili po ako niyan. Mostly naman, ako lang din ang kumakain sa mga bata, ayaw po nila. Pero kumakain pa rin po sila. Tinitikman din. Bumibili po ako niyan dahil nga namimiss ko din yung lasa. So ginigisa lang. Masarap po ito igisa. Yung papait na talagang tunay kasi dito confirm kung talagang papait po talaga na tunay ito. Na bagamat sinasabi nga natin na malamang napapait ng saudo, syempre nag-aalangan pa rin po tayo kasi hindi natin talaga sure kung talagang ito yung ngalob talaga. Kaya nga sabi natin, maaring ngalob din pero yung ngalob kasi nakita kasi natin dito, yun, mga tinitinda nga sa palengke, malalaki talagang dahon at yun nga po, kapag magkaroon tayo ulit ng pagkakataon makapunta ng palengke at bibili tayo noon, may ugat-ugat din po kasi yun at itatanim po natin para maipakita din po sa inyo. Pero ibang-iba din po yung ngalob dito kumpara dyan sa ngalob sa atin sa Pilipinas. Iba din. Kaya nga po gustong-gusto ko rin makapagtanim nun para maipakita po sa ating mini garden po. So ito po yung ating series pala dito sa ngalob papait mini garden series. So ito po yung ating mini garden at ito po yung ating garden sa pinagtanam natin ng alokbati saka kamote. So kukumustahin natin kung ano na po ang kanilang kalagayan. So ayan, so far so good. Wala na pong naghahalukay. So kapag basta hindi po gagalawin yan, kahit na ilang puno na yan, 3 sa kamote, 3 din sa alokbati, basta wag pong gagalawin yan, mabubuhay at mabubuhay po yan. Sapagkat sabi ko nga, basa po ito. So, yung dalawang tangkay na yan, dalawang tangkay, ibig sabihin itong yung gulay na yan, kamote, saka yung alokbati na yan, madaling po buhayin po yan. Napakadali, basta basa po yung lupa na pagtatamnan. Saka mas lalo na kapag yung tag-ulan talaga, buhay po agad-agad yan. So, ayan po. Basta wag lang po pakialaman to at dadami-dami. Kapag dumami po ito, yan po yung mas maganda para ma-share po namin. At talagang lalagyan po talaga natin ng title nito. Pero sabi ko nga, ito ay bakanting lote at malayo po sa ating accommodation. Sa mga hindi lang po nakapanood ng ating mga last videos po. So, ito yung, ang distansya po nito ay more or less nasa 3 to 5 kilometers po mula po sa ating accommodation. So, sabi ko nga nilalagyan lang, kaya hindi po natin ito malinis, ayan, kasi hindi rin po tayo nagkapagpaalam at hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon ng may-ari dito. Bagaman sabi nga po natin ito, ayan tabing kalsada at bakanting lote ito at maraming tumutubong mga damo-damo at may nakita nga po tayong supply ng tubig dito, kaya naisipan po natin na lagyan din ng mapapakinabangang hindi lang damo kundi damong espesyal, kapakipakinabang, sapagkat itong mga ating kinakain mga gulay-gulay, mga damo-damo din naman po yan, alokbati, mga kamote, damo yan, pero espesyal sapagkat nakakain po yan, kinakain po natin, pero bahagi at pamilya pa rin po yan ng damo. Yan po, so basta wag lang po yung galawin, dadami po yan. Pero sabi ko nga po, ang pagtatanim, ang pagpapalago sa tanim, hindi po yan nakukuha ng overnight. May katagalan po yan. So tiyaga po talaga ang pagtatanim, ang pagsasaka. So iyan ay makikita natin ang resulta niyan, sabi ko nga 2 to 3 months.
2 to 3 months. So yan po yung makikita nyo po na dadami po yan. Kasi pagka dumami po yan, bukod sa lahat po dito ilalagyan po natin, ipapakita po at hindi ko po ikakat ito. Yan yung mga bakanting dyan. Yan, yung bakanting lote dyan. Kasi paagusan po kasi ng tubig dyan ng resort. So basa din po yung lupang yan. So yan po yung binabalak natin. Nalagyan po yan lahat. So bahala na po kung bunutin, bahala na po, basta lagyan po natin yung lahat. Kasi kapag nalagyan po natin lahat, possibility na mas marami pong mabuhay at mas marami po tayong mapagtalbusan. Sa talbos pa lang po, buhay na po tayo dyan. Masustansya po ang alokbate. Bagaman masustansya din po yung kamote, pero hindi po natin araw-arawin yan, sapagkat sabi nga po nila medyo ano din po sa dugo yan. Pero sabi ko nga po, gulay po yan Ako hindi po ako nag-ano pagka gulay yung kinakain ko, kahit sinasabi nilang medyo iwas-iwas sa ganun. Oo, iwas po tayo ng medyo bawas ng pagkain, pero gulay pa rin yan. Basta ang iniiwasan ko lang po yung mga talagang taba-taba, mga ano, kasi high blood po. Sa mga hindi nakakaalam, high blood po kasi tayo. Taas po yung ating dugo, ating kolesterol. Kung umiiwas po tayo sa mga matataba, mga karne po, lalo na po sa mga naobserbahan ko po, malakas po sa akin talaga karne po ng baka. Makakain lang po ako ng kaunting sibo noon, mararamdaman ko na po yung paninigas ng batok ko. Malakas po sa akin. Kaya sa ngayon po umiiwas na po talaga ako sa karning baka hanggat kaya. Paminsan-minsan po talagang syempre masarap naman po talaga yung karne ng baka. Tanggalan na lang po ng sebo, pero kahit na po tinanggalan po kasi ng sebo talaga, hindi may iwasan. Meron at meron doon sa laman, nakabahagi po pa rin. Andun pa rin yung doon pa rin yung kolesterol. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ito uling ating mini garden series po. I mean, Papait Ngalob mini garden series po, sapagkat yung ating mini garden talaga doon sa ating tabing accommodation ay sad to say parang talagang konti lang yung mabubuhay doon. So hindi pa po kasi tayo nakahanap ng buto. Kapag may buto po tayo lahat po mabubuhay. Basta po after 2 to 3 months po makikita nyo po yung resulta at ibabahagi po namin sa inyo. So yun ang ating garden, ang ating Papait Ngalob series ay Papait Ngalob garden po, at ito po yung ating kamote at alukbate garden. So ito magkakasama po dito, at kapag lumago po ito ay napakagandang tingnan, at babanghay po namin po sa inyo. At lalagyan din po natin dito ng kahit ano, mga sili, mga ganyan, ang palaya, sabi ko nga po. At wala po kasi tayong nakukuha pang mga bato. So maraming salamat po ulit sa pag-join sa ating lakad. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. God bless po to everyone. Paalam po. At bilang pagtatapos, ayan po yung ating Papait Ngalob na yung maliliit version. May mga malalapad, malalago, pero ito yung maliliit. So parang napapansin po natin, dalawang klase po talaga ito. Itong nakikita natin mga maliliit na ito, mas marami po siyang nagbubulaklak Tingnan niyo kung mapapansin niyo po. Ayan. Dami mga violet. So baka naman talaga magkaiba. Iba po talaga yun. Papait po talaga yung ating nakikita na yun, yung mga malalaking yun. Pero itong kahinan tulad ng damo, o kaya baka naman talaga damo nga, magkakaiba din po sila siguro ng lahi. Ewan po natin. Po dito na po natin tatapusin. Maraming salamat ulit sa panonood po. Hanggang sa muli po, mag-join po kayo sa ating lakad at ating kwentuhan. Sa mga videos, panoorin po lahat ng ating mga videos. At marami po kaming i-share sa inyo. Tulad nga po ng ating nasabi doon sa series po kanina, ang tabayanan po, abangan nyo po mamaya, may mag-share po kami ng mga pagluluto. Simple lang po, simpleng pagluluto, ngunit napakasarap. Napakadaling gawin, napakasarap, at napakamura po, at napakamasustansya. So yun po yung goal namin, yung mai-share po sa karamihan, sapagkat nakakalimutan na po kasi. Nakakalimutan na yung mga ganong mga pagkain. Although andyan po yan kahit saan po magpunta, palengke man o nasa probinsya, nandyan lang po yan sa ating kapaligiran, sa ating mga palengke. Hindi gaano napapansin sapagkat nakapokus tayo sa mga masasarap na mga pagkain, mga karne, mga isda.
Siyempre naman po kung talagang may budget, di doon tayo. Doon po tayo, hindi ho ba? Pero aminin man po kasi natin o hindi, lalo na po yung mga baka nga, sinasabi ko nga, mga karne-karne. Masarap nga po yan, oo naman. Sabi ko nga po, karne ano din tayo dati Talagang yan din po yung ating paborito. Pero sabi ko nga, may mga hindi magandang epekto din yan sa ating pangangatawan. Kain din tayo paminsan-minsan, oo, siyempre naman. Pero ang sinasabi ko nga, mas masarap po at mas masustansyang kainin yung ating i-share mo mamaya. At lahat po, hindi lang po mamaya, sa lahat po ng mga na-share po namin, yung mga gulay, siya na may langaw po, sa bunganga ko. So, yung mga i-share po namin ay mga simpleng mga pagkain po, simpleng mga lutuin, simple at napakamura at napakamasustansya po. So, sabi ko nga, ang i-share po namin ulit mamaya ay ang simple lang po na inihaw na talong. Inihaw na talong lang po yun, hindi yun napapansin. At akala po ng iba well, talagang kasyupan po sa paningin ng iba pero hindi po kasyupan yung maibibigay na sustansya at bitamina po noon. So yun po yung ating i-share mamaya. Kasyupan man po, mumurahin man po na gulay pero masustansya at napakamura at napakadaling gawin po. So maraming salamat. Antabayanan nyo po. God bless po to everyone. Pagpalain po tayong lahat. Bye-bye po. Hanggang sa muli.